Yo, what's up mga kasapsap? Bagong solar setup. Try natin ngayon ang 6 volts setup. So ito yung mga gagamitin natin. Meron tayo ditong 9 watts na 9 watts ba? O ilang watts ulit ito? Nabaliktad. Ayun, 5 watts, 9 volts na solar panel. Then meron tayong battery na 6 volts, 4.5 amps. Bulb na 6 volts lang yan. Then sa components, itong gagamitin natin, meron tayong maliit na switch, voltmeter dalawa. Yung isa, pang sukat yan ng voltage galing sa solar panel para makita ko yung dumadaloy na kuryente. Then yung isa gagamitin ko para sa battery, para makita ko yung capacity ng battery. Then plug, kasi yung dulo ng solar panel is ganito. So gagamit ako ng ganitong switch para makuha. And last one, yung gagamitin kong pang alternatibong charge controller. Ito siya, step down DC. So pag umangat siya ng 6 volts or any volts, pababain niya para magkasya sa battery. Ang sabi diyan, meron daw yung non-synchronous kineme para hindi bumalik sa kung saan man pinanggalingan yung volts galing or yung battery punta sa solar panel. So ayan, try nating i-build, then let's go. At ito na ang kinalabasan ng ating first try sa 6 volt setup. So itong isang 4.13, yan yung voltahe ng battery. 4.16, yan yung voltahe na dumadaloy mula sa solar panel na to. So medyo hindi kalakasan ng araw kaya mahina. Pero try kong idungaw sa mas malayo yung solar panel. So makita nyo tumaas yung volts mula sa solar panel. Tumaas din yung voltahe ng battery. Wala nga lang masyadong araw kaya ang baba ng volts niya. 5 lang. Abangan ko mamaya medyo umaraw-araw tapos try ko pa video ulit. Sa ngayon ganyan na lang muna. At ito na ang ating 6 volt setup, mga gumagana naman. So ito yung solar ko, binibilad ko lang sa araw. Then mula sa solar ito, nakakuha siya ng 8 volts sa connection. Then etong isang to, ito yung volts ng battery. So capacity niya is 6, full charge 7. So meron siyang 6.4. So medyo okay. So meron tayo dito maliit na switch para makontrol yung volts. So tago ko ng solar. Tago ko dito. Wala siya nakuha ngayon, 5. Pero yung battery 6.1. Lalabas ko ulit yung solar. Nakuha siya ng 7. 6. So gumagana talaga siya. So posible mag 6 volt setup gamit yung mga itong DIY na components. Ito lang yung kailangan, no, yung step down motor o something na step down module. So alam ko may magsasabi na pangit yung gantong build, which is totoo naman. Syempre tipid sa material, tipid sa component. So syempre madali talaga itong masira. Yung battery mabilis ma-discharge. Syempre hindi naman kasi talaga to controller. So hindi gaanong safe to, pero posible. Meron lang gustong itong idagdag na isa pang parts para mas okay. Yung diode para hindi gaanong bumalik talaga yung ano, yung volts mula battery papuntang solar. Kasi pag ganito, tanggalin ko yung solar, may laman pa rin to, 5. So meron pa rin pumupuntang kuryente mula sa battery papunta dito. So hindi siya ganun ka non-synchronous gaya nung sinabi sa ads. So saksak ulit. Ayaw. 6, 7. Pag mas malakas pa yung araw, maabot ng 10 to eh. Kaya nakapag-charge talaga.
So hindi siya ganun ka-recommended. Mas okay pa rin yung bumili kayo ng 12 volts na setup tapos meron mas matinong solar controller. Then at least 20 na solar panel para mas maayos yung setup. Testing lang naman pero pwede natin itong gamitin pang mga maliliit na bagay. Gaya nito. Tayong bumbilya na 6. So subukan natin itong isundot dito. Ito dito then di kita. Dito ka. So dito yung negative. So ayun, may ilaw. So pwede naman talaga. Di lang talaga siya recommended kasi madaling masira. Yun lang. Then try natin mas murang 12 volts na setup naman. So ito sobrang mura lang nito. Panel na 9 volts. Ito 6 volts. Then ito meron nito 50 pesos, 5 piso. Ito optional lang naman, pwede na may tali lang. Tsaka itong voltmeter.